could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Jenny, huwag maingay. Mag-withdraw muna ako. At baka kapusin yung dala kong pera eh. Kakamping tayo ngayon. Nakita ko yung ano rito. Tindahan na merong cash agad. Ano ba? Iinom? Oh. Uuhaw pala eh. Putit, meron na kayong basahan. May nabili na akong basahan. Oh. Okay, makulimlim pa ata. Dito pa lang tayo sa parting Rizal eh. Tao po. Magwi-withdraw po. Cash agad. Kanina ang daming pila dun sa mga ATM machine sa sa Nagkarlan. Buti may nakakita ako dito. Eto po. Diretso withdraw na po. 1,000 po. Okay. Tapos po, yung green po. Ayun, okay na po. May lumabas na. Okay, all goods. Bilis ah. Wala pang isang minuto eh, nakapag-withdraw na agad tayo dito. Eh pag dun sa mga ATM machine sa bangko, naabot pa ako ng 5 minuto. Syempre, may mga nagpipila pa. Ano? Okay na? Nakainom na? Tara na. Bilis lang naman malaman kung ang tindahan ay partner store ng cash agad. Makikita nyo kagad yung ganyan. Yung pupuntahan natin is 29 kilometers pa. Kung kayo ay magwi-withdraw at malayo din kayo sa mga bayan-bayan or mamamasahe pa kayo, eh kung meron namang malapit sa inyong partner store ng cash agad, eh doon na lang kayo mag-withdraw. Kasi halos mas makakamura ka in terms of pamasahe at saka hindi hassle sa pagko-commute. Simula nung nalaman ko yung tungkol sa cash agad, nung unang withdraw natin, nung nawalan ako ng pera nung sa may halahala, eh ang dami ko nang nadadaanan at nakikita na cash agad partner store. Kasi minsan pupunta pa ako ng bank ATM at kalimitan naman ng bank ATM is nasa mga bayan-bayan. Eh minsan malayo ako sa bayan. Tapos pagpunta mo pa, ang haba pa ng pila sa mga magwi-withdraw. Kaya preferred ko mag-withdraw lalo na't kulang yung dala kong pera sa Cash Agad Partner Store. Kahit anong bank ATM na meron kayo na issued dito sa Pilipinas ay pwede kayo mag-withdraw sa Cash Agad. Oh, maambon-ambon na. Sana naman na hindi magtuloy-tuloy ito. Meron pa tayo 27 kilometers para marating yung ating pagkakampingan. At sigurado ako na maganda to at may enjoy natin yung nature doon. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Time check, 1 PM. At tanghali na kami umalis ng bahay dahil pinaliguan ko pa yung 5 ko eh. Ito, kasama ko si Nanay at si Jarvis. At syempre, di mawawala si Coffee dyan. Pagas muna tayo dito. To. Kulay pula na ang ating fuel gauge. Dito tayo magpagasolina kung saan tanaw ang Bunot Lake. Cost 200. Unleaded lang po. Shhh! Ay! Pilipin lang natin yung Bunot Lake. Continue for 2 kilometers. Oo, narinig niyo yung speaker ko? Ito kasing nabili nating navigator or CarPlay. CarPlay pala tawag dito is nasira agad yung niya, yung internal na speaker. Ngayon, meron naman siyang saksakan sa tabi ng audio external. Ito, kinabitan ko ng speaker na hindi nagagamit na angge. Ito, nasa may loob nito. Meron tayong speaker para meron din tayong music kahit papano. Medyo maulap, pero maalis na yung ulap dun. Kasi ang pupuntahan natin ay sa Dolores, Quezon, kung saan yun yung isang bayan ng Quezon na hindi gaanong napupuntahan kasi siya ay papasok. Ang lagi lang naman natin nadadaan after ng San Pablo is Chaong, Sariaya, Candelaria, di ba? Tsaka Lucena. Bago mismong Gumaka. Eh may nakita akong magandang camping site doon. At saka yung Dolores, Quezon ay kalamitang pinupuntahan yung sa may kinabuhayan kung tawagin. Kasi yan na yung mismong kabila nung pinupuntahan natin na Brenas Farm at saka ng landing point.
Sa tuwing mahal na araw, yung tinatawag na kinabuhayan is yun yung laging pinupuntahan ng mga umaakyat ng mismong Banahaw. Natatandaan ko nung kabataan pa namin, nung mga kaibigan ko, si Hiro at saka si Kimbay, kaming tatlo lang yung umakyat doon, pero hindi namin nadiretso ng hanggang Banahaw kasi sarado pa na rin naman hanggang ngayon yung Banahaw eh. Hanggang doon lang kami sa tatlong cruise, pero yun yung pinuntahan namin. Gusto kong makita ngayon kung anong itsura na simula nung huling napuntahan pa namin. So ang ginagamit ko nga pala sa pagpapatugtog dito sa ating CarPlay is Epidemic Sound na app. So doon ako kumukuha ng mga music, lalo yung lagi nyo napapakinggan na intro ko na Forever Young yung pamagat, and ang kumanta ay si Jake Singh. Yan, napapakinggan nyo. Nakasang ko lang. Be forever young. Yan. Yan ang aking intro music, kung saan lahat ng mga music naman na ginagamit ko is nanggagaling sa Epidemic Sound, and may subscription din naman ako dyan para hindi tayo magkaroon ng copyright. And kung kayo ay isang content creator din at naghahanap kayo ng mga music na babagay sa inyong mga vlogs or sa mga videos na ginagawa nyo, I recommend Epidemic Sound kasi sobrang dami ng music sa library nila. Kung bago pa lang kayo sa Epidemic Sound at magsasign up kayo, gamitin nyo na yung link ko nang sa ganun ay meron kayong free 1 month na gamitin kahit anong music. Hindi kayo magkakaroon ng copyright, and after ng 1 month, kung satisfied ka sa mga music na ginamit mo, pwede ka na mag-subscription sa kanila. Pero mas mura kung gagawin mong annually or yearly mo babayaran kaysa dun sa monthly na alam ko medyo mas mahal. Sa first 8 na magsa-subscription gamit ang aking link, ay ako nang bahala sa first month nyo. After ng first free month nyo ha, so ang gagawin nyo lang is papakita nyo lang yung pruweba na nag-subscription kayo sa unang month nyo sa Epidemic Sound bukod dun sa first free month, and ako nang bahala dun sa binayaran yung first month ninyo. Kaya lahat ng mga napapakinggan nyo sa akin na mga music, dyan ko kinukuha at dyan nyo rin ma-search kung na-LSS kayo sa mga music na aking inilalagay sa mga vlogs and videos ko. Itong dinadaanan natin ay yung mismong highway na kapag dinare-diretso natin, ang labas ay yung sa boundary ng San Pablo at ng Chaong. So dito, madadaanan nyo na kaagad yung mismong papasok ng Dolores, Quezon. Hoy, bakit bang ingay? Ano? Bakit? Jarvis, ikaw na naman ha? O pati si nanay, nakikiano rin. O wait lang. Wait lang, malapit na tayo dun sa kanto. Kumain na kayo kanina bago tayo umalis ha? Oh, ano pang gusto? Ganto, pag may mga kasamang alagang makukulit. Ano ba? Papahimas lang o ano? Anong gusto? Iihi? O anong gagawin? Mamaya pa kakain ulit ha. Kumain na kayo kanina. Oh, nasa na yung diaper mo, nanay? Nasa na yung diaper mo? Tinanggal mo. So, mamaya na ka talagyan. Pati si Jarvis may diaper. Parang hindi ka madali yan. Ingat lang dito at malalaki ang mga sasakyan dito bago kayo lumiko. Pumasok sa mismong kanto. Palatandaan ay itong Villars Gas Station. Nakita niyo na yung Villars Gas Station, kaliwa. Merong kanto. Ayun, may nakalagay. Bato Spring, Santo Niño, Santa Elena, San Cristobal. Dito. Continue on San Pablo, Dolores Road for 6 kilometers. Ang sakayan, papunta rito sa mismong Dolores, Quezon, ay dito rin sa San Pablo, dun sa mismong mall. Meron dong jeep na bumabiyahe papunta rito sa mismong Dolores, Quezon. Huwag na maingay ha. Dolores na tayo at eto na. Aakatin natin mismo yung Mount Banahaw. Yung tanaw pa rin natin kanina nung nandun pa lang tayo sa gas station. I love Santa Lucia. Hindi ko alam kung tanda ko pa or familiar sa akin yung daan. Meron kami dito na nilakad nung kami. Kapit mga ungis. Ito na yung Matarik. Tingnan nyo naman dadaanan natin Ito. Parang familiar na sa akin tong daan na to. Parang ito yung nilakad namin noon yung Matarik na daan Ayan, nakalagay na, Dolores, Quezon. Takbong 20.
this way to Del's Garden Resort. Aba, may mga resort na rin pala rito. Ang dami na rin kabahayan dito. Unlike noon, talagang makikita mo kaliwat kanan, panayan na pa yan, puno. Haba ng tarik na to ba? May mga linya na rin ng internet. Kaya siguro dito nagja-jump off, paakyat ng mismong Mount Banahaw. Siguro kasi mas malapit na dito yung pag-akyat papunta sa tuktok. Unlike nung kapag ka doon ka manggagaling sa landing point or kung saan mang palibot ng Banahaw, eh dito yung pinakamalapit. Butit tahimik naman yung tatlo kong alaga. Ano naman? Pag nakakita ng ibang aso eh. Dati mga tindahan dito parang sa ano lang, yung mismong camping site, ganun. Barangay, eto na. Barangay Kinabuhayan. Ito nga, ito yung pinupuntahan ng mga umaakit ng bundok. Mount Banahaw, San Cristobal. Sarap naman ng hangin. Ganda pa ng daan, oh. Parang katulad ng daan sa paakit ng landing point. Doon naman ang daan sa may Rizal. Ganito, kaliwat kanan, mapuno. In 200 meters, turn left onto Bangkong Kahoy Road. Turn left to Bangkong Kahoy Road. Pero itong pag dinaretso natin, alam ko, dyan yung sa merong ano, yung kuweba, na pinaniniwalaan na kapag pinasok mo yon at di ka nakalabas, eh makasalanan ka. Take the next left onto Bangkong Kahoy Road. Pero nung pinasok naman namin nun, okay naman. Nakalabas naman kami, syempre. In 150 meters, make a U-turn. Wait lang, mamaya, Google. Tanda ko na. Ito na mismo yung Kinabuhayan. Hindi nga ba kami nag-camping nun dito? Dito ba? Oo, dito kami nag-camping nun. Oo, ito na nga. Tanda ko na. Kinabuhayan. Dito ang parking area. Titingnan ko lang ha. Dito lang muna kayo ha. Dyan lang muna kayo ha. Hindi ko na kayo sasama. Dyan lang. Meron naman magbabantay eh. Saglitin lang natin para may pakita ko sa inyo yung dating pinuntahan namin na kung saan doon yung kuweba. Boss, magkano bayad sa parking? 20 po. Saglit lang ako. Ano na lang po ha. Bantayan na lang po. Barangay Hall ng Kinabuhayan. Ito yung mismong simbahan dito. Pag nire-diretso lang natin tong daan na to, andun na yung mismong ilog. Maraming tindahan dito kung saan makakabili kayo ng mga kung ano-ano. May mga anting-anting pa nga ata dito eh. Curfew hour from 10 p.m. to 4 a.m. Linaw ng tubig dito, galing bundok, Banahaw. Clear na clear. Saan nga ba yung kuweba? Hindi ko lang alam kung okay pa yung kuweba or wala na. Pre, ilang taon na, nagdaan na yung mga bagyo. Nakikita ko na yung kuweba. Ayun yung kuweba, yung pinasok namin dati. Tatawid nga lang tayo ng ilog. Ayun, yung kuweba oh. Tatawid ka pa mismo dito sa ilog pa, sa kabila. Pag pumasok ka kasi doon, tabi-tabi po, pag pumasok ka doon, ang labas mo dito sa may baba. Nung kami, hindi kami dyan lumabas. Meron pa dong isang lagusan eh, doon sa may mismong ilog na. Doon kami lumabas. Eh nung after namin gawin yon, kinabukasan naman, dinaretso na namin tong ilog na to kung saan may paakyat papunta rin sa tinatawag na Tatlong Krus. May mga naliligo pa rin naman ngayon, pailan-ilan dito. Pero pagka talagang mahal na araw, yan, dagsaan ng tao dito. Siya, balik na tayo dun. At baka yung mga alaga ko pagod na kakakahol dun. Wala dito, kitang-kita na yung Mount Banahaw. Alam ko dun tayo aakyat sa may parting yun. Maingay po ba yung alaga ko? Maingay nga. Pag na maingay, ayos na tayo. Saglit lang akong umalis Tay! Tay, bayad po! Thank you. Uy, labasan na ng mga estudyante. Papatingin sila doon sa aso. Bakit na tayo? Walang buwelo Bangkong Kahoy Valley. Walang buwelo-buwelo. Sige, kaya yan. Hindi nga maingay Relax lang at ayaw kong kabahan. Lapit na lang pala 1.7 kilometers. Pinagpawisan ako ng kahit papano dun sa nilakad kong yun Okay. Sana naman ay dire-diretso ang sementong kalsada na to hanggang dun.
Hirapan tayo. Ang alam ko, ito yung kalsada na nilakad din namin. Meron ditong daan palabas ng Liliw. Pero rough road. At saka talagang hiking. Walang kalsada na talagang dire-diretso hanggang Liliw. O, ano, okay na? Malamig na ang hangin, kaya tahimik na. Hop. Single lane. Ano kaya to? Kaya ng 3-wheel? Oh, yeah. Aba, ay ano na pala to? Rough road. Rough road na pala, Iri. Wala na yung kalsada. Tinanggal na. O kaya na mga sira-sirang kalsada. Nay! Kaya po ba nito hanggang doon sa may ano? Ganito lang po ba? Wala namang gaanong putik-putik na ano pa? Okay po. Sige po. Salamat po. At tayo lang solo. Walang tutulak sa atin. Manghihingi tayo ng tulong sa lokal nito. Kung ano sa atin dito, pag nabahura tayo. 500 meters. Tansyahin lang lagi natin yung dadaanan. Huwag yung masyadong malalim. Oh, yeah. Ayos lang kayong tatlo yan. Ito, medyo pahipahinga ng konti. Medyo patag. Mahirap pala dito pagka yung tipong umuulan. Buti na nga lang kamo ngayon at tapos na yung bagyo. Oh, dahan-dahan. 400 meters. Kaya yan. Oh, yeah. Nakapasabo tayo dun Ayun, may kalsada na. Okay na. Mga paalala bago pumasok, ang lugar na ito ay pribado. Magbayad ng entrance fee, regular 70. Student, PWD 50, Residents of Dolores 50. Pre-booking isa mas. Ang pagkuha ng mga yamang gubat ay mahigpit na pinagbabawal. Wala akong pre-booking. Pero tingnan natin kung tatanggapin tayo. Pero sana tanggapin tayo, layo ng pinanggalingan pa natin Oh, biya. Taga lang, sira yung kalsada sa kanan. Panahin muna natin si tatay. Gandang hapon po. Oh, kitang-kita ang bundok. Ang ganda. Hindi na lang. This way to peaceful forest haven. Meron pa palang iba rito. Airbnb. Ayun. Bangkong Kahoy Valley. Gandang hapon po. Camping? Magkakamping po. Pasok mo muna. Shh! Tanong muna natin. Pag-register na ako dito at ang binayaran ko is 300 pesos. Kasama na mismo yung tok-tok natin. So, nakita ko lang, ang ganda ng ano nila rito. Ground. Ito pala is playground nila. Akala ko dito magte-tent pitching. So nag-alala ako, akala ko hindi tayo makakapag-camping dito kasi wala tayong dalang tent. Pero doon daw sa mismong taas pa, doon pwedeng dalhin yung sasakyan. Kung halimbawa car camping kayo, ako dala ko naman tok-tok kaya pwede doon, katabi. Tapos yung mismong tent pitching is doon. Ayun doon sa may tabi doon. Ganda. Meron dito mga Instagrammable na pwede kayo mag-picture-picture. Kitang-kita yung bundok Tahimik. Relax naman tayo ngayon dito. Nakita ko lang, dito rin pala ay merong honesty shop. Di ba? Honesty meaning, kukuha ka tapos ikaw na magbabayad, iiwanan mo na lang dito kung walang tao. May mga ice cream din dito Tinapay, toothpaste, toothbrush, kung nalimutan nyo magdala. Huwag na magulo. Nakita na tayo dun sa pagkakampingan natin. Akala ko, hindi pwedeng magcamping ng katabi yung mismong sasakyan. Kung hindi, patay. Uwi tayo nito. Ang ganda pa naman ng place. Kung doon pa lang sa playground nila, ang ganda na ng ng lugar how much more pag umakit pa tayo dito. Meron na daw doon kakamping Mas malalaki ang bato-bato rito yeah. Nakikita akong bakas ng sasakyan dito yung gulong Mamaya mali tayo Tay! Diyan po yung campsite ng Bangkong Kahoy. Okay po. Salamat. Apo. Ang ganda rin pala nung naisip nila na pinaghiwalay nila yung mismong site ng car camping at saka dun sa mga nagte-tent pitching lang. Yan ang kaagad natin makapag-set up ng ating owning bago umano yung ulan na yan Madilim
Ay, nako. Uy! Napapa-uy-uy na lang ako dito, yo. Aba, medyo sobrang hindi pantay nung ano dun, ah. Ito. Tatagilid tayo, wait lang. Uy, yan. Kaya naman. Oo, ganda naman pala eh. Okay, Mengay, nakakita lang kayo ng kabayo eh. Nakakahiya tuloy tumabi dun sa unang nandito. Ang ingay ng mga kasama ko. Uy, huwag maingay. Ngayon lang ba nakakita ng kabayo? Nakakaya sa ibang campers. Kaya tuloy ako tumabi dun sa unang dumating dito. Sabagay, ang laki-laki naman nito yun. Ang lawak oh. May mga kabayo dito. Isa. Set up lang tayo. At di pa rin ako kumakain kanina ng tanghalian. Kain na rin muna ako. Uy, ba't nandiyan ka na sa harap? Taklubang ko nga para di nyo makita yung kabayo. Oh. Ingay na. Huwag na nga kayo sumilip para di kayo nag-iingay. Ikaw, doon ka. Unahin muna natin upuan na makaupo naman muna ako. Pero wag naman sana tayo abutan ng ulan. Yan. Konting pahinga lang. Grabe yung tagtag eh. Para akong inalog doon sa dinaanan natin eh. Buti hindi pa umuulan. Siguro bukas ng maga mas maganda to. Ganda ng gamit ni Sir dun, no? Yung isa doon naman sa may parting kabila is parang mag-asawa ata. Ayusin ko muna, dapat ayusin para kahit papaano makapagluto na ako para mamayang hapon or dinner ko. Tapos merienda lang din muna ng tinapay. May butat ako yung nagdala ng tinapay. Tapos din, dami kong kina-adjust. Siya, ilabas na ang mga kailangan. Ito, inuna ko. Maliit na coal. Uy, buti, hindi pa natutunaw yung yelo. Oh. Ano to? Barbecue. Dinala ko yung barbecue na binili namin na nasa rep. Oh. Ang ating lutuan. Oras na ba? Alas 4 ng hapon. Relax muna. Mamaya may ako kay kilos. Walang dyan. Napagod ako pag set up. Ganito, yung talagang tunay na nangyayari pag nagse-set up ka talaga ng pang-camping. Nakakapagod. Buti si Kuya, yung setup niya mabilis lang kasi yung owner niya yung katulad sa mga car camping talaga. Na doon lang mismo nakakabit sa may rooftop. Ito nga pala, buksan natin to. At bumili kasi ako ng palaman. Ayan, may tinapay. Uy, at sumisilip ka dyan. Tapos tatahulan mo yung Huwag ka naman lang sumilip. Mamaya ka na. Nananahul ka eh. Matulog kayo dyan. Hanggang mamaya natin makakasama yung mga kabayo dyan. Tatahul kayo ng tatahul eh. Aha. Crunchy biscuit spread. Oh, ito ang aking palaman. Yan lang. Gulo-gulo mo eh. Ito yung basura natin. Ipunin natin dyan. At yung binili kong pang spread. Sa wakas, magagamit ko na ang aking pang spread. Tingnan nga natin kung masarap ba tong nabili kong to. At ito ang trending eh. Sabi nila parang biskop. Oh. Hindi pwede. Sarap nga. Yung pa yung lasa nun. Mga crunchy bits ng mismong biscuit. Punta tayo dito para sa katahimikan. Tapos kayo ang iingay. Wag ganon. Kopi, wag ganon. Diyan lang. Lalabas kayo eh. Oh, may mga kabayo. Mamaya. Na. Gusto mo talaga maglaro? Gusto mo habulin yung kabayo? O sige. Magbibigyan kita. Wait lang. O tara. Mabilis. Anin mo na yung kabayo. Tara. Anin mo yung kabayo. Sige. O. Masaya ka? Masaya ka? Nakatakbo ka? O tara. Dili.
Ano? Pagod na? Ha? Hingal ka naman. Hingal ka naman, ano? Hingal ka na? Tara. Yung dalawa naman. Alam joke, ako napapagod sa'yo eh. Hindi naman ikaw eh. Ikaw tong pinapagod ko eh. Masaya? Masaya maglaro? O yung dalawa naman kapatid mo. Eh yung nanay tatay mo pala. Wait lang. Pinagod mo agad ako, Kopi ba? Ikaw rin, nanay. Wait lang, iinom lang muna, daddy. Hindi pwedeng isa lang yung pagbibigyan mo maglaro. Dapat silang lahat. Asya, tara. Hoy, huwag ka na magalit. Mamaya ikaw. Mamaya ka. Ano ba titingnan mo dun? May ibang aso. Mukhang gustong habulin yung isang malaking aso na yun. Ikaw. Ready ka na? Ready ka na? Asya, habulin mo galingan mo. Tara. Bilis. Habol. Ano? Tapos gaganyan-ganyan ka. Akala ko hahabol ka. Habol. Bilis. Ano? Akala ko gusto mo manghabol. Kanina ka patahol ng tahol. Ano? Tinamad na? Panik ka lang pala ganyan, nanay. Si Jarvis hahabol yun. Di pa tayo nakakalayo. Ano? Tara. Oh. Ano ka ba? Akala ko mga habol ka. Bakit ngayon nagpapabuhat ka na? Anong gusto mo sa labas lang sa upuan? Alanjo ka naman, nanay. Pinagod mo na ako sa kalahating takbo na yun. Asya, si Jarvis naman. Ay nako, nanay, inagawan mo pa ako ng upuan. O ikaw naman. Ready ka agad Magpagod ka para mamaya tulog ka na. Okay, tara. O dito. Ang bilis mamaya. Pagpahingay mo naman ako, ang bilis mo tumakbo Talagang galang-gala ka tara. O saan? Tiga rito. Hinga ka. Ano? Anong joke ka, pinagod mo ako ba? Hinapo ako. Grabe ka, Jarvis, ang bis mong manakbo. Uy! Ano, inom tubig? O, inom. Pinagod mo naman sarili mo din no? Ayos ka rin Mamaya bagsak tong tatlong to. Tulog to mamaya. O, ikaw, inom ka rin. Kahit na hindi ka gano'n napagod. Nahiya ka. O, ikaw, tumigil ka na, kinakakaul mo Okay na Bukas na ulit. Pag kaya pa. Assemble na natin tong nabili kong grill. Ito, 19 pesos lang. Kung makikita nyo sa Shopee, halos mga nasa 100 pesos to. At totoo nga lang, dapat ang bibiling ko isang grill lang, tapos panay ganito. Kasi may nabibiling ganito na nasa 50 pesos or 30 pesos. Mas mahal pa to, 50 pesos. Samantalang yung buong set, 19 pesos. Sinong gustong bumili, ilagay ko yung link sa comment section. Napabili tuloy ako ng nito, 4. Mabilis lang naman to assemble 4 na part lang to buo na kagad, ganito lang. Tapos lalagyan mo na lang ng uling. Ito yung uling na ginagamit ko na parang akala mo tabletas Pakita ko sa inyo. Akala mo mga tableya na kulay itim Mga 3 barbecue lang siguro ngayon. Bukas na ulit yung iba or pag uwi ko. Sindihan na natin to. Bilis lang yan Kusa na yan magbabaga. Pagka meron na yan. Lagay natin yung grill. Mainit agad Kailangan pa ba natin ito? Jisoo Life na to? Maabot nga sa mukha ko yung init Mabilis na maluluto to. Yun, naluluto na. Para hindi tuyot ang ating kain, mami, eto, cheese ramen. So kanina, may nakakilala sa akin. So tinanong ko kanina kung alin ang Mount Banahaw. Kung ito bang nasa harapan ng tuktok or itong nasa may likod ng tuktok. Ayan, itong natatakpan mismo ng kaulapan. Ito pala Mount Banahaw. So yung sinasabi ko sa landing point at saka sa Brenos Farm, dito pala sa may San Cristobal. Ito palang likod nito. Kasi ito ay yung tinatawag na Devil's Mountain. Delikado dyan. Narinig ko na yan Buti hindi nga kami naligaw dyan nung nangakyat kami dito sa 3 cross noon Ay, nako, napalingat ng konti. Luto na ang ating barbecue. All goods na yan. Nalimutan ko pala magdala ng suka para sausawan, Sarap sana. Okay na to, sabaw ng mismo lulutuin nating ramen. Ito na sinaing, mamaya ka. Masyado pang maaga para maghapunan. Kaya ang gagawin muna natin ay magpainit ng tubig para sa ating kape. Napakapayapa, butit iilan lang kaming nandito ngayon. Ano, Kopi? Okay ka lang dyan, Kopi?
kayo lang yung maingay eh. Pagod yan. Si nanay tulog rin. Isa ring maingay. Mga ungis, magpapaalam na ako ha. Una na akong kakain sa inyo ha. Mamaya kayo na. Nagugutom na ang daddy. Pinagod nyo kanina. Ingat. Tingnan natin itong barbecue natin. Harap ah. Sana nakakatagpo tayo lagi ng ganitong ganitong place na camping site. Yung ilan-ilan lang kami, tapos napakaganda. Mamaya kayo kakain. Kaya mo naman, pinapabayaan kayo. Di ko naman kayo pinapabayaan. Oh, patapusin nyo muna ako, ha? Saka ko kayo i-asikasuhin. Huwag ka na magalit, Jarvis. Kakain na din kayo. Hayaan nyo muna akong i-enjoy ang aking pagkain. Pwede? Oh, wag na maingay. Ito na nga, oh. Inaasikaso ko na nga. Hoy, Kopi. Bakit kayo mahulog dyan, ha? Takal-takal. Ba't ba ang ingay? Ha? Wait lang, matatapos na. Ayun, may bisita kayo, oh. 3, oh. Ayun, oh. Oh, nagagalit naman. Nagagalit naman kayo, eh. Wait lang, bibigyan natin silang sticker. Sige. Sige. Ikot mo naman. Akin ka na lang. Uwi na kita. Ito na. O, si nanay muna. Oh, dyan. Dun. Kumain, ubusin yan ha. Huwag na maingay, ito ko'y kakain din. Tumahimik din. Makakakain na rin ako ng maayos. Alam niyo itong mga tela. Lumamig na tuloy yung aking soup. Yung aking mami. Init ko na lang. Sa mga gusto malaman kung saan to, ito ay sa Dolores, Quezon ha. Kung gusto nyo rin puntahan tong pinagkampingan ko na to, search nyo lang. Bangkong Kahoy. Kayang-kaya naman ng mga tuk-tuk at saka ng sasakyan ng mga 4 wheels. Tahimik, mag-alas 7 pa lang. Pero ngayon ko lang nakita na alas 7 tutulog na yung mga alaga ko. Nahilik pa. Tsaka si nanay. Si nanay doon naman pumesto sa harapan ko. Doon sa pwesto ko pumesto. Parang ang sarap dito pumesto sa labas. Dito lang sa bangko na kinauupuan ko. Walang lamok eh. Tapos ang lamig ng hangin. Ang sarap. Panay lang naririnig ko rito eh. Kuliglig. Yung mga katabi ko. Ayun. Ang sarap eh. Tatatlo lang kami. Solong-solo namin yung lugar eh. Bagsak. Sana laging ganyan katahimik tong 3. Mahina nga pala signal dito. Hindi ako makapag-Facebook ng maayos eh. Okay lang. At least enjoy ko yung lugar. Ay, nanay. Tatabi na ako. Ayos na. Tutulog na din ako. Nanay. Tabi ulit tayo. Hindi pwedeng solo mo lang tong higaan, aba. All goods. Alright, so all goods na tayo. Pag-alarm nga pala ako para nakita natin yung araw. Pagsikat, aabangan natin. Okay. Ay siya, paano? Kita-kits na lang ulit bukas ng maga. Sabay-sabay nating pagmasdan ang pagsikat ng araw. Uy, Jarvis, sige matulog na. Ako na lang pang inaano mo. Siya, good night na muna. Nagising ako, may nadidinig akong kakaiba. Teka lang. Di ko alam kung dinig nyo rin ha. Pero pakinggan nyo. Di ko alam kung ibon yun or kung anong hayop yun. Di naman dito sa malapit. Malayo siya. Ayun oh. Ano kaya yun? Dito sa parking kaliwa ko nadidinig eh. Sa may bundok sa kaliwa. Yung kabayo dito sa may harap namin eh. Ano kaya yun? Ayun oh. Nadidinig nyo? Kinilabutan ako na nadinig ko eh. Saan? Tayo matulog na. Balik. Ayun. Ayaw kong takutin sarili ko. Kung ano mang hayop yun. Sana naman hindi yung mabangis na hayop or kung ano man. Balik tayo sa tulog.
Ay, aga niya naman. Oras na ba? Magpa 5:30. Uy, ingay naman, nanay. Aga-aga. Lamig, aba. Agang gumising naman itong mga kasama kong to. Oh, ano yun? Alam, buksan natin para makita niyo yung labas. Mag-ingay ha, maaga pa. Baka makita yung kabayo rito, mag-ingay agad. Yun. Iniwanag pa lang. Mamaya sisikat ng araw. Ilipat ko si nanay dito sa baba eh. Okay naman siya eh. O, ano yun? Wait lang. Oh. Labas tayo, labas. Wait lang. Ay! Aray ko. Lamig. Buti kagabi, yung naririnig ko na kung ano man yun, ay nawala din. Kaya nakatulog na rin kagad kami. Parting 12:00 na yun, nakakatakot eh. Ngayon lang ako nakarinig ng ganun eh. Ano? Anong atin? Teka lang. Ang lamig ka ba? Ang lalamig pa ang daddy nyo. Nagpaano na nga pala ako kagabi. Nagpakulot, nagtimpla na ako ng kape. Tingnan ko kung mainit pa hanggang ngayon dito sa lagayan ko. Lamig. Hindi naman may sasahid sa lupa. Kung malamig na siya, edi painitin ulit natin, no? Medyo lumamig na. Painitin ko na lang ulit. Ipainit ulit ang kape. Sino bang hindi lalamig ng ganyan? Grabe yung lamig dito. Naninigas yung binti ko kagabi. Hindi ko malaman kung paano pwesto ang gagawin ko eh. Anong gagawin niyo? Ano? Hoy! Pinapatungan mo na naman si nanay. Ikaw talaga. Ano na ba? Pultak na ba ang diaper mo? Hindi pa naman Gusto mo lang makawala. Tingnan natin. Gusto niya lang lumapit sa bintana. Ay, dito lang. Liwanag na. Ay. Diyan ka sa milip. Sama-sama nating pagmasdan ang paglabas ng araw kung gaano kaganda. Habang ako naman ay nagkakape. Aray ko, ang init. Tumilamsik pa. Saan ba sisikat ang araw? Dito. Pero dito, yung kahapon na maulap na Mount Banahaw, kitang-kita na. Kita na yung tuktok. Sarap, lamig. Lamig ng panahon, ang init ng hinihigop. Ay, nako. Sarap pagmasdan. Parang sea of clouds yata ron sa harap Parang dito yata sa may Mount Banahaw, sumisikat yung araw. Kasi, nung oras na, hindi ko pa rin naanuhan yung araw. Mag-aalas 7 na. Nakapagligpit na ako ng mga gamit natin para mamaya is good to go na lang tayo. Lagay na lang ng lagay mismo sa tuktok. Tulog pa yung mga kasama. Natulog ulit. Ito pala si Kopi, Ay, Kopi, sarap tulog? Nanay, sarap tulog? Jarvis. Ito pa si Jarvis. Nagising tuloy. Natutulog ulit to Dahil katabi nga lang natin yung Mount Banahaw, sigurado sa malayong parte nito ay sumikat na. Kita na yung araw. Pero dito sa atin, dahil katabi lang natin, natatakloban siguro yung araw. Tapos doon nakikita ko mismo yung mga ulap. Ayun Pumupunta na rito. Kanina wala yan Gusto ko pa sanang patakbuhin tong mga to kaso basa yung damuhan Magdudumila ang paa nito, tsaka yung balahibo.
Ganun lang naman eh. Pagka mga campers, wala mo ng pansinan dito sa mismong kanya-kanyang pwesto. Pero pagka yung uwian na, ayan, siyempre, batian. Medyo nahihiya rin ako siyempre. Kahit papaano, meron pa rin naman tayong hiyang natitira sa katawan natin. Aga nyo ah. Saan ba ang basketball court nyo? Ah, doon. Gusto ko habulan eh. Good morning! Nagpakita na yung araw sa wakas. Nakita ko rin. Ayan na ang araw. At habang naghihintay ako kanina, pagsikat ng araw, nanonood lang naman ako ng movie rito. Buti may dinownload akong Netflix movie. Medyo na-chebs ako. Meron naman CR dito, huwag kayong mag-alala. Chebs ako. Dalawang CR dito. Chebs muna ako. Teka lang. Itali ko muna tong tatlong tot. Baka mamaya ay makawala. Sip naman ang mga gamit natin dito. At ang mga tao dito ay napakababait. Sarap ng araw sa katawan. Yung sobrang lamig tapos biglang yung init ng araw. Dyan lang ha. Dyan lang muna ha. Chebs na talaga ako. Kailangan ko ng mag-CR. Bago ako malimutan baka walang tubig di magdala tayo ng wipes. Huwag kayo magpapawala nito. Papasok ako doon. Tapos Pagkalikod nyo po, nasa na po CR. kakaliwa dito, pag ganun. Opo. Okay, sige. Saan kayo pupunta ngayon? Uwi na? O siya, ingat. Bantayan niyo yung aking tatlo. Dito yung mas malapit Isa naman pumunta pa ako doon sa dulo-dulo doon. Tapos nakatago yung CR doon sa may likod. Eto, ano to? Paliguan. Ayan na. Sarado ba to? Walang gripo. Okay. Dito. Sige, salamat. Paikot pala yung nito. Yung mismong CR. May tubig naman pala. Pwede pala dito mag-igib. Success! Akala ko di aabot Buti umabot. Pagkaupo walang yan. Kaya balik na tayo dun. Hindi ko na naririnig yung mga alaga ko Tayo magliligpit na ng ating setup at yung mga gamit. Lalarga na din tayo. At susuungin pa natin yung daan dito pababa. Ano? Ang ingay-ingay nyo. So tayo na rin. Lalarga na. Wag na maingay. Uy, wag na maingay. Ayos na tayo. Dalhin ko na yung basura natin. Madadaan naman tayo dyan pagtatapunan. Uy, tama na, wag na maingay. Ayos na tayo. Tama na. Check. Wala ba tayo nalimutan? Okay, wala. Paano? Paalam na kayo dito sa magandang place na to. Balikan na lang natin ulit pagkasama ng mami. Let's go. Sabak na tayo sa daan na to. Nausod ko na lang pala puntahan yung nasa isip ko na pupuntahan natin. Ano? Wala ko, pagod na tong tatlong to sa daang to. Isa, dito ko natatapusin tong vlog natin. Isa, kita-kits na lang ulit tayo sa susunod na Tuk Tuk Life Camping and Adventures. Ride safe and stay safe sa inyo lahat. God will always provide. Uy! Ay, wow! Dahan-dahan lang. Okay lang ba kita to dyan? Dandahan. Palusok.